family planning methods. Meron ba kayong mga alam na example dyan tungkol sa family planning methods? Sir! 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 Sige, Charles, ano yun? Sir, ano po? Condom. Condom? Opo. Oo, maganda yan. Meron pa ba dyan? Iba dyan? Sir, opo. Sir! Marvin? Calendar method po, sir. Calendar method. Okay, class. I-discuss ko sa inyo ngayon ang ilang halimbawa ng family planning methods. Una, yung condom. Ano ba yung condom? Ops. Ang kulay na lalaki, iniisip ang kapakanan ng babae, gumamit ng trust para ligtas. Bago gumamit ng kondom, mabuting alamin muna ang tamang paraan ng paggamit nito. Ganito ang tamang paraan ng pagsusuot ng kondom. Kailangan pigain ang dulong bahagi ng kondom bago ito ipasok sa iyong ari upang maiwasan ang magpasok ng pressure o hangin na maaaring maging sanhi ng pagkabutas ng kondom. Sa sandaling tapos na itong gamitin, ganito ang tamang paraan sa pagtatanggal dito. Hawakan ang dulong bahagi nito at hatakin ng dahan-dahan. Okay, class! Ang susunod na method ay ang calendar method o ang tinatawag na 28 days menstrual period. Sino yan? Tao po. Magandang umaga, Dok. Magandang umaga naman. Tuloy kayo. Mabuo kayo dyan. Dok, may inayos lang po sana kaming i-consulta sa inyo. Kasi, Dok, 2 beses na kami nagkakaanak. Kaso, hindi ko alam kung kailan ako meron, kuya kung kailan ako wala. Ganun po ba, Mrs. ang problema nyo? Mrs., alam niyo po ba yung tinatawag nating calendar method? Yun nga po, Dok, hindi ko nga po alam kung paano gamitin yung calendar method na sinasabi niyo. Sandali lang po, Mrs. Papaliwanag ko po sa inyo. Sige. Ganda po, Mrs. Narito ang halimbawa ng calendar method kung ikaw ay mayroong 28 days regular cycle. Halimbawang nagkaroon ka ng October 1, 2012, sisimulan natin ang pagbibilang mula October 1 hanggang October 28 para makabuo tayo ng 28 days. Sa unang 4 o 5 araw ng iyong pagriregla, ito ay tinatawag nating unsafe days. Maaaring mabuntis ang isang babae. Para malaman ang iyong ovulation day o ang araw na kung saan pinakamalakas ang tsansa na mabuntis ang isang babae, kinakailangan bumilang ng 14 days magmula sa unang araw ng iyong regla. Magmula October 14 o sa araw ng iyong ovulation, kinakailangan natin bumilang ng 10 araw. Sa mga araw na ito, pinakamalaki ang tsansa na mabuntis ang isang babae. Kung susukating mabuti, magmula October 1 hanggang October 5 at October 14 hanggang October 23, ito ang mga araw na tinatawag nating unsafe days, na kung saan hindi maaaring magtalik ang magpartner. Sa makatuwid, simula October 6 hanggang October 13 at October 24 hanggang October 28, ito ang tinatawag nating safe days period, na kung saan maaaring magtalik ang magkasintahan o magpartner. So, Mrs., alam niyo na po ba kung paano gamitin yung calendar method? Opo, Doc. Maraming salamat po sa naitulong niyo. Paano po, hindi na po kami magtatagal. Tutuloy na po kami. Maraming salamat po.
Sige. Okay, class. Ang last method na i-discuss ko sa inyo ay ang DMPA o ang Depo-Medroxy-Progesterone Acetate. Ayan. Dali lang. Uy, pare. Ikaw pala yan. Kamusta? Pwede ka rito. Tara. Pare, upo ka rito. Sige, pare. Mabuti mo, napasyal ka. Upo ka. O pare, kamusta na? Matagal na kitang di nakikita, ah. Ito naman, ayos lang pare. May bago akong tinatayong negosyo. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. Saan nga pala? Ano bang naipunta mo dito? Kasi pare, si Mrs. Ayaw daw muna magkaanak. Kaya nagpapa-injection ng ano. Yung DMPA ba yung sinasabi mo? Yung Depo-Medroxy-Progesterone Acetate? Hindi yata, pare. Ah, pare. Papaliwanag pa siya kung paano yan. Depo-Medroxy-Progesterone Acetate, isang contraceptive injection. Ito ay walang pinagkaiba sa isang hormone na kung tawagin ay progesterone na inilalabas ng ovaries. Sa bawat injection ng DMPA, tinutulungan nito ang isang babae na maiwasan ang pagdadalang tao sa loob ng 12 linggo. Pinipigilan niya ang inyong mga ovaries na mag-produce ng egg o yung tinatawag na ovulation. Pinapakapal din niya ang mucus sa inyong cervix para hindi makapasok ang sperm.